Happy Lord's Day sa ating lahat, mga kapatid. Let us sing together for the Lord. Ephesians chapter 5 verse 19. Tayo ay magsiawit na may galak sa ating mga puso. Kantahin natin in the morning of joy. Okay, kantahin natin mga kapsat. When the trumpet shall sound and an angel arise, and the splendors immortal shall envelop the skies, and the angels of death shall no longer destroy, and the wind shall awaken, and the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, will be gathered to glory, in the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, will be gathered to glory, in the morning of joy. Will the King shall appear in his beauty on high, and the summon his children to the courts of the sky. Shall the cause of the Lord have in all your employ, that your will may be spotless in the morning of joy. Sing together. In the morning of joy, in the morning of joy, will be gathered to glory, in the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, will be gathered to glory, in the morning of joy. Oh, the bliss of that morn, when our loved ones we meet, with the songs of the ransom, we its other shall greet, singing praise to the Lamb through eternity's years, when the past all forgotten with its sorrows and tears. In the morning of joy, in the morning of joy, will be gathered to glory, in the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, will be gathered to glory, in the morning of joy. Next, I'll live in glory. I'll live in glory. 248 dito po sa aking hymn book. Tayo natin mga kapatid. I like to stay here longer, the months, the latter days, and watch the fleeting changes of life and heaven ways. But if my Savior calls me to that sweet home on high, I'll live with Him forever in glory by and by. Oh yes, I'll live in glory by and by. I'll sing the story there on high, when the Redeemer no more to die. Oh yes, I'll live in glory by and by. I want to be of service along this pilgrim way, and little close to Jesus, and fervently I pray. As day by day I travel, I give Him every night. I'll live with Him forever, and glory by and by. Oh yes, I'll live in glory by and by. I'll sing the story there on high, there with my dear Redeemer, no more to die. Oh yes, I'll live in glory by and by.
The end I know is nearing. By faith I'll look the way to yonder home supernal, the land of endless days. I cling to Him forever and look beyond the sky and live in it forever and glory by and by. Oh yes, I'll live in glory. By and by, I'll tell a sing love story. There on high, there with my dear Redeemer, no more to die. Oh yes, I'll live in glory. By and by. Next song is Lord, We Come Before Thee Now. At hiniling ko po na tayong lahat ay magsitayo. Lord, we come before Thee now. Habang inaawit po natin ito, at pagkatapos po ng awitin na ito, ay tawagin natin si Brother Gerald na siya pong manguna sa ating unang panalangin. Lord, we come before Thee now. Antayin natin mga kabsat. Lord, we come before Thee now. At Thy feet we humbly bow. O do not alone this day shall we seek Thee, Lord, in Thee. Shall we seek Thee, Lord, in Thee. Lord, O Thee our souls depend, and compassion now descend. Fill our hearts with Thy rich grace, that then live to sing Thy praise. Tune our lips to sing Thy praise. For grant that all may seek and find Thee a God supremely kind. Heal the sick, the captive free. Let us all rejoice in Thee. Let us rejoice in Thee. Still remain standing, Brother Gerald, here. Diyos ang mga nasa dilangit, at di kami nagyaman malang ikang panangulong kala kami dito'y, yaman kami amat, panang tarabay mo kala kami, pinagkaros na lawas, at di kanda kami, titik sa tansalunat, istada kami manan, ngagmemesa, ngagdayapin pa. Ama, dawatan mi pamakawan mo, palit aming naramidan mi, ang mga makayayat di matang mo, at nutikas ta, dati madan kami awan ti makalapot, tingkang panag-survey at panagdayapin pa. Ama, dawatan dito pa ng bidisyon mo sa kung gagmay sa para kami dito'y at padayaman dito sa panunod ni at kasta dagiti mga ganbing sa saong kamay mula at maipagbiag ni di daw ka nagbiag ni salamat na mga bindisyonan dagiti aramatan ng anak mo agsaw dito isang wanan nga mga wala gawag sa saong dagiti wisdom agap ko kanya isuti matungpal ang ay di pagayatan mi ama sa kakararag mi dagiti kapsat mi nga mandawing amay dito'y sikat di mangigis kanyada ang nagit ang makaumay ama sikat di pang sagi di puso ang panunod at sa ng manipatan di aldamay kang panagserbikin ka sa mga dinisyonam di sikang panaglagip di darat at di Kristo ng dama di dawat ang yaman ni tinagang Kristo nga pumi. Amen. Please be seated. So, happy Lord's Day sa ating lahat mga kabsat. Ay dadako na po tayo sa ating Bible study. And ang magbibigay po dito ay walang iba kundi si Brother Ed Bacani. Yes.
Happy Lord's Day po mga kapatid. Sa pong malaking kagalakan na ako'y makabalik uli sa pulpit upang makasama po ninyo sa pagsamba. In the last few Sundays, wala po kami ng wife ko, si Dr. Dayan, dahil kami ay naimbitahan na mag-speak sa Poblasyon Mangaldan Church of Christ. Isa pong bagong congregation, bagong luma. Dahil sila ay nanggaling sa Mangaldan Church, nag-split sila. Nagkaroon ng Poblasyon Mangaldan Church of Christ. At kung mapapansin nyo, wala po si Brother Aris dito, wala po tayong kalbo dito, kundi si Brother Arnold. Ano? Kasi si Brother Aris po ay siya naman ang pumunta doon upang tumulong sa gawain po doon, mga kapatid. No? So, bago po ako magpasimula, ay sa ating Bible study, we are still continuing in our lesson series on the book of James. And we'd like to greet all our internet viewers. Happy Lord's Day po sa inyong lahat. Happy Lord's Day! Ayan. At tayo rin po ay napapakinggan at napapanood sa California, sa family po ni asa si Brother Richard. Ayan. Ang kilala ko lang yung pangalan ng mother niya, si Mrs. Amparo Callejo. Anong pangalan ng father ni Brother Richard? Rogelio. Ayun. Si Brother Rogelio, Sister Amparo. Ayan, nakikita natin sila. Nakikita niyo po sila. Kasama natin sila ngayon sa pagsamba. Ano? Nais ko po silang batiin ng happy 50th wedding anniversary. Happy wedding po. Ayan. Oh, nakita niyo, ayun sila. Oh. Ayan. So kasama natin sila ngayon as we go on our lesson sa NLEX Church of Christ. Happy Lord's Day po sa inyo. Lahat po na nanonood sa internet. At personally, I also would like to greet happy birthday si Sister CJ. Happy birthday. Asan na si Sister Cathy? Happy birthday. Sino pa ang may birthday ng January? Ha? Ayan, si Uncle June, January 3. Wala pa siya. Happy birthday po sa lahat ng may birthday. Alright, nice ko muna pong i-promote ang ating mga gawain po every day sa mixlr.com/rescuebroadcast. Samahan niyo po kami sa araw-araw naming podcasting as we bring the Word of God to all the people in the entire world. Ayan, tayo po nadidinig sa Israel, sa Canada, sa Australia, sa Hong Kong, sa China, sa Singapore, sa Malaysia, any parts of the world, including in Manila, mga kabsat. As a matter of fact, we already have an appointment to go there this coming next week. Kung mawawala po kami, mga kabsat, ibig sabihin, nag-evangelism po si Brother Ed. Ayan, so we're going to visit a podcast listener sometime next week sapagkat wala pong pasok ng February 8, I believe, dahil sa ating, anong tawag doon? EDSA Revolution ba yun? Sa February 8. Chinese New Year. Wala bang pasok nun? Ayun. Yun ang sabi nila eh. Pero sa bukas po, walang pasok sa ibang eskwelahan dito sa Baguio dahil sa matraffic po bukas. Kaya if I were you, wag na kayong maglakwatsa sa SM, yung mga kabataan natin sa bahay. Ayan. Meron pa kayong matatapos, ano? So, visit our podcast, Sister Amparo, saka si Brother Rogelio. Papakinggan niyo po kami sa mixlr.com/rescuebroadcast. Ilaki mo nga yan, Riv. Laki mo yan para makita nila. Yung, yung ating, yan. Diyan niyo po kami mapapakinggan, mixlr.com/rescuebroadcast. At visit our website, rescuebroadcast.weebly.com. At syempre pa, kahapon po, katatapos lang namin ang aming taping ng aming programa sa internet, sa YouTube, ang Bible Lessons on YouTube. At diniscuss po namin doon yung problema nating napakalaki na ang tawag natin ay hamartia or sin. Yan, just look for Rescue Broadcast Global on YouTube and don't forget to click on the subscribe button. Ayan, nung isang araw lang po, mga couple of 2 weeks ago, 7 lang yung subscriber namin. Ngayon ay 29 na yata. Chinek ko, 29. Dumadami na siya, ano? Aabot na yun ng 100. Ayan. So, ako po ay naatasan to bring to you James chapter 4. Get ready with your pen, your ball pen, your paper, and your Bible. Mga Bible students, please distribute our Bible. Okay? Pwede bang pakidistribute yung mga Bible natin, Brother Vin, sa mga walang Bible? Because we're going to study the Word of God today.
Remember mga kapatid, ang pamagat ng ating yan, sino pong walang Bible? Ayan, bigyan ng mga walang Bible. Ayan, marami tayong Bible po dito. At mag-aaral po tayo ngayon. Remember that we are talking about pure and undefiled religion. Yan po ang tema ng Book of James. Si Elder James was trying to impress on all Christians that Christianity, there's no other religion that is pure and undefiled except Christianity. Ayan. Hindi Methodism, hindi Baptist, hindi whatever denominations, hindi Roman Catholic. It's just Christianity. That's the only religion that you can find in the New Testament. Tinawag yang Christianity because people who obey Christ were first called Christians in Antioch in Acts 11 verse 26. Okay? So dapat ngayon mga kabsat sa ating panahon, we should also be called Christians and not with any other name. So sabi niya, yung Christianity na yan is pure and undefiled and it is always being put to a test. If you belong to Christianity, Brother LP, you will receive the crown of life. Sabi niya sa James chapter 1, and Satan is always be at your back, at your side, at your front, testing you, tempting you, so that you will avoid receiving the crown of life, para hindi mo matanggap yung crown of life. Remember, we said in this lesson that God will give us the biggest stake of all times. Ito yung premyo natin sa ating Panginoon, and that is the crown of life. And Satan will take that away from us by all means. So kung anong pangtatapat niya doon, di ba? Alam natin that heaven, the crown of life, cannot be compared with anything. So pagtatapat ni Satan dyan, iba't ibang klaseng tukso. At hindi niya bibigyan ikaw ng cheap na tukso. Ay bibigyan niya sa iyo napakaganda to take that away from you. And so James, inelaborate na dito, as we are rewinding yung napag-usapan na po natin, there are several tricks ni Satan na ating makikita dito, mga kapatid, ano? And you might probably want to review them. Yung chapter 3, you talk about the tongue. Diba? Ginagamit ni Satanas yan. The same tongue that praise God is the same tongue that curse yung mga ibang tao. Okay? At last week, we talk about itong tinatawag natin godly wisdom and demonic wisdom. But for now, mga kabsat, pinamagatan ko ito, Reeve, na tuloy mo. So, ayan yung ating Book of James. Sige, tuloy mo pa. The title of our lesson today is, Where do wars and fights come from among you? And you can see this in James chapter 4, beginning from verse 1 down to 10. At yan po ang pag-aaralan natin ngayon. Where do wars and fights come from among you? Sana yung mga nag-aaway, katulad na lang itong dalawang bata na ito. No? Alam niyo paano mag-aaway yung bata? Binebelat na lang niya. Bela. Diba? But you cannot deny the existence of war in this world. Because we're living in this material world, you cannot deny the existence. Tabi ka ni Sister Valerie. Ayan. Hello, Sister Grace. Happy Lord's Day. You cannot deny the fact that there is an ongoing war every day. And that is also James' message. Satan is trying to destroy us by what? Putting war in the midst of us. Wala pong may gusto ng gera. Sino pong may gusto ng gera? Sino po ang nakaranas na ng gera? Taas ang kamay. Kahit na anong gera. Oo, di ba? Nobody wants to be in the middle of a war. Ako po, na-experience ko yung lumilipad na palayok, lumilipad na pinggan, lumilipad na baso, nagbabasagan. Every time my parents would, fight, yan ang nangyayari. No? Lumilipad. And kaming 4 magkakapatid, nakatago kami. We don't want to hear all those things kasi nakakatrauma po sa atin yan. Nobody wants to be in the middle of war. Pero yan po yung nangyayari sa atin ngayon. We are in the middle of war. Yan ang sabi ni Elder James. And yan po ang pag-aaralan natin ngayon. And that's, kung hindi tayo makakuha ni Satanas sa simpleng bagay, dadalhin niya tayo sa isang complicated na bagay. And that is war. Mga kabsat, yan ang pag-uusapan natin ngayon. That's why, pinuntirya ni James yung paano natin masusolusyonan yung war na to. No? Kaya pinamagatan natin itong, where do wars and fights come from among you? And
James was specifically speaking to Christians. Okay? Now, before we understand this, mga kabsat, ayan, pasok kayo. Ito na sila, Brother Art. Find a chair. Marami pong chair dito. Ayan, dito, meron pa dun. Ayan, Happy Lord's Day, Sister Melly. Ay, wala yata si Jude. Umuwi. Oo. So, where do wars come from? Saan ba nagsisimula itong away na to? It's important for us to know this because hindi natin to masusolusyonan, Sister Amparo Callejo at Brother Richard Callejo, Rogelio, yung father niya, kung hindi natin alam where do wars and fights come from. And this is the idea of James. He wants to send this idea sa atin para makita natin where do we stand from here. Okay? So, let's try to pick up, mga kabsat, for us to understand itong sinasabi ni James. Kabit-kabit po itong mga lesson na to eh. Let's try to pick up sa last lesson natin na ibinigay ni Captain Islao. Yung tinatawag na demonic wisdom at saka yung tinatawag na godly wisdom. Let's move the slides here. Let's show the slides. Okay? Last verse. Tingnan natin yung James chapter 3 verse 18 and would like to somebody read this for me. Let's give the mic to Brother Arnold Mendoza, ang speaker natin mamaya. Focus man. James Chapter 3 verse last verse 18. 18. Ganito po ang kanyang pagkakasami sa Tagalog, mga kabsat. Namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Alright. If you look at our slide, mga kapatid, that's actually the summary of what Captain Islao or Brother Ray taught you last week. Okay, there are two things, demonic wisdom and godly wisdom. At dadali natin tong concept na to sa lesson natin ngayon. It says here in our slide, as it tries to summarize everything. Sabi niya, godly wisdom, you bring it back. Godly wisdom is expressed through a man, sa isang tao, who sows peace because through him, God's bountiful harvest of righteousness is reaped. There are three things that are synonymous here. One, peace. Okay? Two, wisdom. Three, righteousness. If all these things are put together, sabi diyan, anong tawag dito? That is godly wisdom. You know, ang kabaliktaran niya nito, demonic wisdom, is expressed when a person, di ba, when a man sows what? War. Di ba? Ano ba kabaliktaran ng peace? Hindi ba war? Or disaccord? O yung tinatawag na kaguluhan, chaos? Because through him, Satan's bountiful harvest of unrighteousness is reaped. That's the opposite. So we would like to bring that thought, mga kapatid, doon sa lesson natin ngayon. Diba? If you are a peacemaker, diba? If we're going to make a conclusion, kung peacemaker ka, so therefore, you express the righteousness of God and God's godly wisdom. Sino po dito ang palaaway? Diba? Nung bata ako, ganun eh. You cannot take away the lollipop from me. Kasi pag kinuha mo yung lollipop, black eye aabutin mo sa akin. Diba? May mga ganun tao. Even up to now, as we mature, diba? Pag naghasik ka ng kaguluhan, that is not godly wisdom. You are not expressing the righteousness. And so therefore, that is not godly wisdom. Doon po sa mga nanonood sa atin sa internet. Ang sabi po ni James dito, godly wisdom is expressed through a man. Anong ginagawa niya? He's trying to sow what? Peace. Embodied yung peace doon sa godly wisdom. So, yun ang hallmark ng godly wisdom. If a person is peaceable, he's a peacemaker, then sa kanyang kaisipan, he carries the righteousness of God, and that is godly wisdom. That is why, Captain Islao, I realized in this study, kaya pala si Apostle Paul ganun. Minsan gusto niyang gawin ito, pero lagi niya sinasabi, for the sake of peace, magbibigay na lang ako. Di ba? Kailan po nangyari sa atin yon? For the sake of peace. Yung bang minsan yung pride mo, lulunukin mo na lang. For the sake of peace. So, dadalhin natin tong konsepto na ito sa ating pag-aaral ngayon because ito ang gawa ni Satan. Sabi niya, gusto mo bang, Brother Norbert, masagasaan yung pride mo? Diba? Ipaglaban mo yan. Diba? Ipaglaban mo ang karapatan mo.
Not considering that peace will be destroyed, mga kabsat. And so this is the approach of Satan, sabi niya ngayon, as we go to chapter 4 of the book of James. May question po kayo mga kabsat? Anong nakita ni Satan para matanggal niya sa Kristiyano yung crown of life? Sabi niya, maghahasik ako ng lagim sa loob ng eklesiya. Pag aaway-awayin ko sila. You know, if you say you're a Christian at nag-aaway-away tayo, marami tayong pinagdidebatihan, marami tayong hindi pinagkakasunduan, then that is not God's righteousness. That is not, sowing peace. We are not peacemaker. And so therefore, sabi ni James, baka nasa kabilang kampo ka na. Ang hawak-hawak mo ay demonic wisdom, which is exactly the opposite. Actually, pinag-aralan nyo na yan ni Captain Islao, lahat ng katangian yan eh. But everything is embodied sa word na peace. And so we go now doon sa napakalagim na nangyayari sa atin ngayon. Sabi ni James, akala nyo may nangyayaring gera sa kalagitnaan natin ngayon. And we will talk about this. Where do wars and fights come from among you? He's talking to Christians during the time of persecution. Even though they're already persecuted, may namamatay na sa kanila, yet the Christians there are fighting one another. So, let's look at this lesson, mga kabsat. If you're ready, I'm ready, let's proceed. Okay? Sabi ni James, there are 3 kinds of war that is happening in us. Meron daw 3 klaseng gera ang nangyayari sa mundong ibabaw na to. At yan yung ating pag-aaralan ngayon. Ang alam nyo lang kasi na gera, alam nyo kung ano? Star Wars. Tama, mali. Di ba? Yan ang alam nyong gera. Panay yung panood nyo kay Obi-Wan Kenobi. Di ba? Tsaka kay Luke Skywalker. But sabi ni James, hindi Star Wars. Kaya nandiyan dyan yung Stormtrooper eh. Di ba? We have 3 types of war na nangyayari sa atin. And alam ko makaka-relate si Brother Nel dito. Kasi yung unang war, sabi ni James, ay nandiyan dyan sa verse 1. Okay? Let's try to read verse 1. Pabasa natin kay... sino ba may Bible dito? May extra Bible pa tayo? Bigyan natin. Marami pang walang Bible. Si Brother... dito, ibigay mo. Ayan. Pabasahin na Tagalog. Ayan. Brother, hanapin mo nga dyan Santiago, Kapitulo 4, versikulo 1, Tagalog. Let's read James chapter 4, verse 1. The first war, Reeve, is war with each other. Yan ang unang gera natin. And let's try to look at James chapter 4, verse 1. Santiago chapter 4, verse 1, at pabasa natin kay Armel. Bunti ko na makalimutan. Kala ko Ariel eh. Sabihin sana Ariel. Armel pala. Santiago. Nakita mo na? Santiago. Hebrews, James. Pagkatapos ng James. Ayan. 4 verse 1. Pasok kayo. Sister Jocelyn. Hanap kayo ng silya. Ayun, meron pa doon. Meron pa dito. Ayan. Halika, Jeriel. Samahan mo siya. Ayan, basa. Santiago 4 verse 1. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na mumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Verse 1 lang. So ang sabi doon, may nasa. No, hindi nasa yun. Nasa. Desire. Diba? So the first war that we'd like to bring to you, according to James, Elder James, diba? Are you not fighting with one another? Sabi niya sa mga Kristiyano, mga kapatid. And this is very relevant today. There is already a brewing war in the Middle East. And in Mindanao, there's also a brewing war. At hindi na matapos-tapos ang gera dyan sa Middle East, sa Mindanao. And you might ask yourself, bakit kaya hindi matapos-tapos ang gera sa Middle East? What is there in the Middle East? What is there sa Mindanao, mga kabsat? Okay? And James talks about this. Yeah, marami pong lugar dyan. Pasok po kayo. Marami pa sa loob. Ayan, doon meron pa. Dito meron pa. Pasok po kayo. Ayan, mapuno na tayo. Ang unang klaseng war with ourselves is this.
Rib. Okay. Nation against nation. Let's look at Matthew chapter 24 verse 7. Matthew chapter 24 verse 7 at pabasa natin kay Sister Melly. Kahapon pala doon naganap ang ladies fellowship sa bahay nila. Sino ang hindi naka-join? Baliktad ano? Sino ang naka-join? Matthew 24 verse 7. Nation against nation. And this was prophesied by our Lord Jesus Christ. This is a war with each other. Diba? Bansa laban sa bansa. Lahi laban sa lahi. Lipi laban sa mga lipi. Diba? Barangay laban sa mga barangay. Oo. Matthew 24 verse 7. Countries will fight each other. Kingdoms will attack one another. There will be famines and earthquakes everywhere. Salamat po, Sister Melly. I just want you to look at that. The Bible talks about nation gearing up for war against another nation. And that's the same question I asked you a while back. Have you experienced being in the middle of the war? And I already mentioned this sa aking lesson before, mga kabsat, that yung daddy ko, yung panahon nila, 1940s, World War II, nobody wants to be in the middle of the war. Wala silang makain. Di ba? Asin lang. Sabi niya, mayroon kang konting asin, mayroon kang konting bigas, makakatawid ka na sa gera, mga kapatid. Diba? At doon ka lang tumira, doon sa malapit sa ilog, makakatawid ka na sa gera. And you know, kung anong klaseng tubig ang iniinom nila? Ito yung dulot ng war. Chaos, gulo. It's not normal to be in the middle of the war. And yet, sabi ni James, there is a war like this going on, most especially during their time. Why? Pinapatay ang mga Kristiyano nung araw. Because to be a Christian, Sister Amparo Callejo and Brother Rogelio, is a crime. You are a criminal if you are a Christian during the time of the Romans, because that is not the accepted religion by the Israelites. Ano ang accepted religion? Judaism. Kaya sila bumabalik doon sa kanilang dating pananampalataya. So nation against nation. Diba? Doon lang sa ano nila, Brother Fred, alam ko pagka yung isang pamilya ay nagkaroon ng alitan, buong barangay nag-aaway. Diba? At hindi lang yun, nag-uubusan sila ng lahi. You know, it's not good to be there. Ngayong politika, mga kabsat, expect that there will be a lot of killings. Most especially in Abra. Kasi lahi against lahi yan. Diba? Yung lahi nito tatakbo ng pagka-mayor, lahi nito tatakbo ng pagka-congressman. Mag-aaway-aaway sila. You know, yan po ang nangyayari sa mundo. Nation against nation. Can you realize, mga kabsat, we are in the middle of that. At sa tanong ko sa inyo kanina, bakit kaya nag-aaway sa Middle East? May langis dun Diba? Everyone wants to rule the world. May kanta nun Everyone wants to rule the world. Bakit ba pinag-aawayan sa Mindanao? Diba? For all you know, ang natural resources ng Mindanao ay hindi pa talaga na ma-maximize. Diba? Pumunta po kami sa Mindanao, napakaganda doon dahil hindi pa commercialized doon. And many nations want to get Mindanao. Dahil makikita nila, mas maganda yan pag na-develop yan. So, nation against nation. Tama, mali. There is always a war. Sila, Brother Arnel, ang kalaban nila, yung mga, anong tawag doon? Halang ang kaluluwa. Yung mga kriminal. Happy birthday, Nanay Maria. Hindi pa huli para i-blow out mo ako. Diba? Yung police natin, kalaban yung mga kriminal. So there is a war going on with each other. Nation against nation. Next slide, please. You know that there is a war that is going on inside the family? Alam niyo po ba yun, mga kabsat? There is a brewing war inside the family. Si mommy tsaka si daddy nag-away. Naghiwalay. Kawawang mga anak. Mother and father, brothers, nag-aaway sa kanilang mga mana. Naku, gaano kaya kalaki ang pamamana ni Mami Amparo kay Brother Richard? Diba? Merong kapatid, dinidemanda yung kapwa kapatid. Anong pinag-aawayan? Mana. Sabi, akin yan And just recently, to tell you, mga kabsan, si Sister Josie, kilala niyo si Dr. Josie Custodio?
taga Manawag, ang balita ko, pinaalis na siya dun sa bahay na tinitiran niya ng kanyang kapatid. Yung kapatid niya, pinag-aral niya, siya nagpagawa ng bahay, but because of properties, mga kabsat, pinaalis na siya doon sa kanilang tahanan. Diba? There is a war going on inside our family. Diba? Pero ang tinuro sa akin ng daddy ko nung bata ako, Brother Ray, sabi niya, magmahalan kayong magkakapatid. Talagang magmahalan. Pero nung paglaki na, nag-aaway-aaway na. See, there is a war going on inside the family, and we know for a fact, mga kabsat, napaka-importante sa Diyos ng pamilya. And even in our society, the family is the basic social unit, mga kapatid. And you know, Satan brought the war inside our family. Ano ba dapat na mamayani sa loob ng pamilya? Di ba pagmamahal? Kadugo mo yun eh. Yung dugong nananalaytay sa iyong ugat is the same dugo na nananalaytay sa kapatid mo, and yet they are fighting over a piece of land. Diba? Wherein dapat pinaghahatian nila yan, diba? They, you know, ganyan dapat. But there's fighting going on. Diba? Lalo na sa politika. Magkapatid, magkalaban, nagpapatayan, pero magkapatid. Eh, meron pang nangyari, yung tatay ang kalaban. Kalaban niya sa politika, tatay, so nagpapatayan sila nung tatay niya. You see, there is a war going on inside the family. And let's read Matthew chapter 10 verse 21. If I'm not right. Matthew. People will hand over their brothers to will do the same to their children, turn against their parents and have them put to death. You see? This is happening all over the world. Kahit magkadugo, magkaaway na rin ngayon. And you know, in the Old Testament, sinong kapatid ang alam nyo pinatay niya yung kapatid niya? Si Abel at si Cain. Alam mo kung anong dahilan kung ba't nagpatayan? Dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Can you imagine, mga kabsat? There's a war going on inside the family, and if you ask me, who is the mastermind of that war? It's no other than Satan. He brought the war of God inside the family. So, ito reminder sa atin, mga kapatid. Imbis na awayin natin mga kapatid natin at pamilya natin, let's try to love them. After all, the blood that is in you is the same blood that runs through their veins. Okay? Next type of war. Don't you know that there is also a war inside the church? Even the body of Christ was not exempted in this type of war. Mga kabsat, the body of Christ. And just recently, sa isang news, di ba? Action News 5, nakita ko yan sa internet eh. Alam mo kung ano nangyari sa loob ng kanilang congregation? Nag-away-away sila. Oh. Diba? There's a church brawl. Suntukan sa loob ng eklesiya. I just don't know if this is the real church of the Lord, but the idea is even Satan has brought the war inside the church. Brother in the spirit against brother in the spirit. Diba? Kaya maraming mga brother tampong pururut. Hindi nila alam, di ba, that Satan is bringing the war inside the church. Diba? Kasi kinakailangan special. So, away-away na. Eh, nobody is special in the Lord's church. All of us are special. Walang extra special. Lahat tayo ay mahalaga sa ating Panginoon. So, if you can do anything that you can do in the church, then do it. Let's read James chapter 4 verse 11. Pabasa natin kay Judy Lynn. James chapter 4 verse 11. Do not speak evil against one another, brothers. The one who speaks against a brother or judges his brother speaks evil against the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. You see? Hindi man, obvious yung away sa loob ng church, but there are things going on like this. You hear bad-mouthing from every member of the church. Di ba may kanta nga, don't talk about your friends when they are not around. But that's the rule of thumb. Pag wala yung tao,
Yun yung pinag-uusapan. Di ba? Alright. So, sabi niya, don't speak bad things about one another. Mga kabsat. Di ba? Diretsuhin mo na lang kaya siya. If you want to correct him, then, doon nagsisimula yung away. Pag nagkwentuhan, di ba? Kwentuhan. Tapos maririnig yung isa, kakampi pala ng isa, ikikwento na doon sa pinag-usapan, away na sila. And these are church members. Di ba? Ang tawag doon ay gossip. Okay? So, Satan has brought the war inside the church in simple things, mga kabsat. Kaya nga yung ibang matampuhin, wala na sila. Masyadong matampuhin eh. Hindi na umaaten kasi tampong pururot. Oh. Di ba? Pag meron hindi nagustuhan, they think na galit sa kanila, so wala na sila. Okay? So, there's war going on inside the church. Okay? So, that's yung unang war natin. War with each other. Take a look at all these things, mga kabsat. Where can I see myself in the middle of this? Wala man tayo dun sa gera, nation against nation, probably I'm there inside the family. Kaaway ko ngayon yung kapatid ko kasi mas malaki yung baon na binibigay ni daddy sa kanya. Di ba? O, kung wala man ako sa pamilya na gera, I may be in the war inside the church. Kaaway ko yung preacher namin Diba? Kaaway ko yung kapatid. Ayoko makita yung pagmumukha ng kapatid ko dun. Okay? So Satan has brought the war inside the church. And that is dangerous because that takes away the crown of life from us, mga kabsat. So you see, ang tanong ito ngayon, mga kapatid, I'd like you to ponder on this. Diba? There's a reason why we are waging war with one another. While this war is happening, diba, against each other, there's a war going on each other. Diba, isipin nyo, bakit kaya there's a war going on with each other? Sinasagot ni James yan because yung susunod type of war is the one that answers the question. Think about this. Bakit ba nangyayari yung war with each other? The answer is the next type of war. There is a war going on within ourselves. Ba? It's there in James chapter 4 verse 1b. Sabi, do they not come from your desires? Sabi niya, for pleasure that you war in your members. Verse 2. Pabasa natin yung verse 2. Sino ang may Bible dyan? Ito si James 4 verse 2. You desire and do not have, so you kill, and you covet and cannot obtain, so you fight and wage war. You do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask to spend it on your past. Alright, thank you, Kenneth. While we are waging war with each other, mga kabsat, maybe you have forgotten that you have a problem in yourself because there is a war going on inside you. Why? Ang sabi ni James, let's move forward. Move forward. Okay. You have a wrong desire. Sabi niya, Christians, mali ang ating pagnanasa. And that is a war within you. Ang tawag doon, mga kabsat, is a struggle. We are constantly in a struggle for the things that are being offered to us by Satan. Diba? Wrong desires lead to wrong action. Ang maling pagnanasa, ang dulot nito ay maling mga gawain. Can you give me an example of wrong desire? Sino ang gustong magbigay ng example ng maling desire? Example is David. Diba? Nakita niya si Bathsheba. Naliligo. Ito naman si Bathsheba, bakit naliligo? Walang kortina. Diba? So, ano sabi ni David? Ganda, babae. Parang si Starsan. Patawag, ganda, babae. Oh. Malayo pa lang si Bathsheba, no? Nakita niya, maganda na isipin mo how much more kung nasa harapan na niya yan. Diba? So, wrong desire. Bakit naging wrong desire? Hindi naman sa kanya yun
Meron nang may nag-aari kay Bathsheba. So anong ginawa ni David? Wrong action. Ginahasa niya. Di ba? Pinagsamantalahan niya. Pinuwersa niya. Akin ka ngayon. And then later on, ano nangyari? Pinauwi niya si Uriah at gusto niya sipingan yung asawa niya. One sin leads to another. Why? Because of wrong desire. Diba? Mali yung kanyang desire. Diba? At ang sabi dito, it may lead to covetousness. It may lead to murder. Diba? Dahil lang sa cellphone, mga kabsat, napatay ang isang kabataan dahil sa pang-aagaw ng cellphone. Kasi nung inagawan siya ng cellphone, anong ginawa niya? Lumaban siya. Merong dalang panaksak yung magnanakaw. Anong ginawa ng magnanakaw? Pinatay siya ngayon. Kinuha yung cellphone. Magkano lang ang cellphone? Di ba? Meron kang mabili, 300. Di ba? 3210, tsaka 3310. May libre pang composer. Mamamatay ka dahil sa cellphone. Why? Because that person who wanted that material thing, di ba? Obsessed with that material thing will even kill to get that material thing. Di ba? Kinakailangan pumatay pa. Di ba? Minsan ganyan nga yung kaisipan ng tao. Sana mamatay ka na lang para sa akin na mapunta yung mana. Wrong desire. Wrong desire. That is a war going on inside a Christian. He knows what is right, mga kabsat, and yet this wrong desire keeps lingering in his mind. I'm sure you can understand me because you have a struggle too. Sinong Kristiyano walang struggle? Mga kabsat. Diba? Nakita mo, dyan na yung pera. Diba? Binabriban ka na, government official ka. Hanggang laki-laki ng binigay sa'yo eh. Diba? You are struggling. Alam mo, mali ito. But because of your wrong desire, kailangan mabili ko na itong gusto kong kotse. Diba? Magkano to? Almost 1 million yung bribe sa akin. Sige na nga. You see, wrong desire leads to wrong action. And that is a war going on inside you. Inside me. I'm not exempting myself. I'm not that holy yet. Marami pa rin akong kinakailangan baguhin sa sarili ko. Even si Captain Islao. Even tayong lahat. There is a constant war going on inside us. Because Satan is always there to tempt us. Yan ang sabi ni James. James chapter 1. Pinag-aralan natin yan. Temptation is always there, Brother Gerald. And it will lead to wrong action. You see? Pinatay pa. Alam ni Brother Arnel to. CSI. See, there's a war going on inside us. Now, the problem is, you have to check your desires. Anong desire ninyo? If you have a wrong desire, then chances are, this will lead to wrong action. Right? Let's move forward. James even says, Christians also have wrong. Nakakita na kayo ng Kristiyano mag-pray? Mali naman yung prayer niya. And I borrowed a quote from this person, Leonard Ravenhill. Sabi niya, you can't live wrong and pray right. Sabi mo, Lord, bakit hindi mo binigay yung hinihingi ko sa iyo? Matagal taimtim naman, di ba? Pag nanalangin ako, nakaluhod pa ako sa munggo. Sakit nun. Taimtim, araw-araw pinapanalangin ko sa iyo ito. You cannot live wrong and then expect God to look at your prayer and, my son, this prayer is right. Can you look at our desires in our prayer? You know, because our desires ay magmamanifest yan sa ating mga prayer. Tignan nyo yung mga pinapanalangin nyo if that is right desire. Mga kabsat. Okay? Ang sabi ni James dito, you lust and you do not have, you murder and you covet and cannot obtain. You fight and war, yet you do not have because you do not ask. You see, some of you, kukunin yung gusto nila by persahan. Sabi ni James, pwede ba manalangin naman kayo? Hindi kasi kayo nagpe-pray eh. Diba? And some people pray, but they pray differently. You know? Kasi ang sabi ni James dito, whatever you're praying it for your own pleasures.
yung mga prayer ko. Nililista ko yung mga prayer ko eh. May prayer na ba ako para sa sarili ko? Didn't you know, mga kabsat, ever since nagtrabaho ko, I never had an opportunity to buy for myself. Yung nag-ano ko, nagre-reflect ako sa, nung nagkatrabaho ba ako, may nabili na ba ako para sa sarili ko? Look at your prayer. Yung bang prayer ninyo na dinadala sa Panginoon, puro ba sa sarili nyo yan? O have you been praying for others also? Christians are praying wrongly today because Satan has brought the war within ourselves. Look at our prayer. You can see the type of desires you begin to pray. Well, gusto ko to, Lord bigay mo sa akin to. See? There is a war going on in ourselves. And the prayer that you pray is the measure of it. Okay, let's move forward. Okay? Eto na ngayon, mga kabsat. Kanina, we talk about war with each other. You know the reason why we're waging war with each other? Because there is a war going on within ourselves. And if I may ask once again, Brother Manuel, bakit ba kasi may gera na nangyari sa sarili mo? It's because there is this third type of war. Sabi ni James, there is a war going on between you and your God. Diba? Wala pong Kristiyano akong na-meet, Brother Islao, na sinabing kalaban niya ang Diyos. Laging kakampi niya ang Diyos. Diba? Nakakita na ako ng Kristiyano na nag-away, Sister Flor. Away di patani talaga. At bawat Kristiyano na magkaaway na yon, pag in-interview mo, kakampi niya ang Diyos. Na-realize nyo ba yon? Nag-away sila, may pinag-awayan. In-interview mo yung kabilang kampo, sinasabi niya, I'm on God's side. Sabi mo naman, in-interview mo sa kabilang side, I'm on God's side. Ba, okay ang Diyos Pinaglaban niya yung sarili niya. Can you imagine, mga kabsat, every person na tanungin mo, he is always on God's side. But don't you realize, mga kabsat, that perhaps once in your life, kalaban nyo din ang Diyos. And that's the reason why you covet. That's the reason why you have a wrong prayer. Imagine, if you have a wrong prayer, don't you realize na kalaban mo ang Diyos because of that wrong prayer? Kasi anong sinasabi ni James sa James chapter 4 verse 4? It's there. It's there. And let's read it. Pabasa naman natin kay Celine. Adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Do you realize that, mga kabsat? Ang tawag ni James dun sa taong with a wrong prayer, kasi konektado yan you are an adulteress and an adulterer. Why? You love the world. Can you imagine that, mga kabsat? If you by chance prayed to God, at yung prayer mo makasariling prayer, it only talks about you, and you. Then sabi ni James, you are an enemy of God. Why? Your prayer is a prayer for God's enemy and not for God. So you see, I listed down the enemies of God here para makita ninyo, mga kabsat. The first enemy of God is the love for the world. And you may want to look at your prayer if your prayer is, geared towards love for the world. Let's read 1 John chapter 2 verse 15. Love for the world. Si Johnny naman. 1 John chapter 2 verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Masama bang umibig sa mundo? Sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Di ba? But do you understand what James is trying to tell us here? Yung pag sinabi niya, love for the world, you become an enemy of God.
James was talking about a society that hated God. Do you know there's a society that hated God? And that is, yun ang sinasabi ni James na, don't love this society that hates me. Because if you love these people that hates me, chances are you're going to love the desires of their heart, which is actually in the world. And let me bring you to John chapter 15. Hanapin ko lang mga kabsat. Jesus talks about this. John chapter 15 verse 18 hanggang verse 19. Okay, let's read that. Wala na po dito yan. John chapter 15 verse 18 and 19. Pabasa naman natin kay Risa. John chapter 15 verse 18 to 19. If the world hate you, he before it hated you. If ye were the world would love his own. But because ye are not in the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. You see? The world hated our Lord Jesus Christ, and He assures us, mga kapatid na nakikinig sa atin, even in the internet, if the world hated Jesus Christ, then chances are the world will hate you. Because the world, the love for the world is God's enemy. See? So are you ready to be hated by the world, or are we compromising? Mga kabsat. Yan ang unang kalaban ng Diyos. Because the world is, Satan is using the world to entice people to forget about God. Pera o bayong. Remember? Pera o bayong. Ito ang Diyos. Tatapatan ni Satanas. Pera o bayong. Diba? Mahal mo ang Lord Jesus? Ito ang napakagandang babae. Pera o bayong. Diba? Lagyan pa natin ng 10 million. May babae na, meron pang 10 million, yaman, si Lord o yung pera. Diba? O, diba? O, sabi niya, syempre Christian siya eh. Diba, Captain Slaw? Syempre kay Lord ako. Anong babae dyan? Diba? Local naman yung babae mo. O, Angelina Jolie. Diba? Mas maganda na. O, diba? Sikat Chupoy. Lalagyan pa ng $200 million. Diba? Pera o bayong? Mga kabsat, diba? Love for the world. Every day, as you go out in your house, ang tanong lagi sa iyo ng diablo, pera o bayong? Yan ang purpose niya eh. Love for the world. Diba? And that's the reason why you're struggling. You are waging war with God. We are waging war with God. Nilalabanan na natin ng Diyos kasi nakikipag-compromise tayo. Remember, ang tawag ni James, you are an adulterer. Diba? Alam niyo yung sabihin ng adulterer? Namamangka sa dalawang ilog. Paano yung kanta ng Captain Islaw? May kanta yun eh. Di ba? Namamangka ka sa dalawang ilog, sinasabi mo, mahal mo ang Diyos. Pero nakikita niya, nandito ka sa kabila. Di ba? Saliwasiw. Taksil. Salawasaw. Sorry Salawasaw. Taksil. Di ba? Oh. Ano pa yung kalaban ng Diyos? Next. The flesh. Pleasure. Kalaban ng Diyos yan. Let's read James chapter 4 verse 1 and then talon sa verse 5. James chapter 4 verse 1 and then talon sa verse 5. Ako na lang babasa mga kabsat. Okay, kasi nabasa ko na yan. But I'd like to emphasize this once again. Sabi nga nun, where do wars and fights come from among you? Do they not come from your desires for pleasure? God hates human pleasure. God hates human desires. Alam mo kung anong gusto ng Diyos? The Lord wants you to desire Him. Godly wisdom. Okay? Maling wisdom yon if you desire for pleasure. Kasi ang labas nito ay chaos. Okay? Verse 5. Look at verse 5. This is very interesting. Or do you not think that the scripture says in vain? The Spirit who dwells in us yearns jealousy? Ano ibig sabihin ng mga kabsat? Sabi ng Diyos, I'm a jealous God! Sabi niya sa bansang Israel, I am the God who brought you out from Egypt, and I am a jealous God.
kung siloso si Mister, mas siloso ang Diyos. Alam niyo po ba na napakasiloso ko? Di ba? Meron akong asawang doktor. Maganda, sexy. Ang bewang pa niya lang. Sino ba naman ako ahente lang ako ng gamot noon. Di ba? Siloso ko, lahat ng dumidikit sa misis ko, talagang chupi. Oo. Bandang huli, siya na ang selosa. Siya naman nagpapachubi sa akin. Pag may lumapit kay brother, chubi. Tawa si Jeriel. Diba? I'm just talking about human relationship here, mga kabsat. But we're talking about spiritual relationship with God. If you, in the human side, we are jealous, how much more the God that created us? He's a jealous God. Mga kabsat. Can you imagine? Nakipag-isa ka na kay Kristo sa kanyang anak, suma-sideline ka pa. Sino sa inyo suma-sideline, kabsat? Secret. Secret. Atawa si Captain Islaw Marami kami secret niyan Di ba? That's God's enemy. Pleasure. Kasi nauuna muna yung sarap ng laman. Sarap ng kumain Di ba? Sabi nyo, mag-fasting ka Lord, di ko kaya yung fasting. Lalo kung di maintindihan ang scripture. Pero yan ang pinagtatapat sa atin ni Satanas. Flesh. Napakasarap niyan. Pero hanggang dito lang yan. Okay? The next type of enemy that God wants us to know is this. I don't know, kilala nyo to. Si Taning Tingting. Di ba? Basahin natin. James chapter 4 verse 6 and 7. Sister Grace, meron ka dyan Bible? Ikaw naman magbasa. Sister Grace. Wala yata si Brother Rex James chapter 4 verse 6. But he gives us more grace. That is why scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. He identified the culprit here. Sino lahat ang mayroong mastermind ng lahat ng ito? Si Satanas. Diba? For all you know, kasama mo si Satanas. Mga kabsat. Okay? He points to the devil. Ang sabi niya, the devil is tricky. Kala mo, kaya mo yan, Pero magaling yan. Maski nga yung Bible, Sister Badet, kabisado niya. Tinesting niya si Jesus Christ Hindi niya nakayanan kasi Diyos siya, tsaka mas alam niya yung salita ng Diyos. Okay? Kaya nga, I pick itong trick na to ni Satan, this is very relevant to all. Ang sabi doon, the greatest trick the devil ever pulled was convincing the world that God did not exist. Can you imagine, Kabsat, if he existed, he has pulled this trick. Tinanggap na tao na merong Satanas, pero hindi matanggap na tao na may Diyos. Diba? The devil is at work today. All over the world. And even Paul called him the God of this world. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Paul says, itong demonyo ngayon ay naging God of this world because a lot of people are following Satan and not Jesus Christ. You see, that's the reason why we're waging war with God. Tinatalo tayo ng demonyo. And the greatest napanliling lang ng demonyo is our ignorance of God's word. If you're ignorant of God's word, then chances are you will be defeated by the devil. So, yan yung three enemies of God. 1, the world, love for the world. 2, the flesh. And 3, Satan. As James listed all these things sa atin. Okay? Now, ito na yung conclusion natin. What are we going to do? If we are waging war with one another, mga kabsat, it is because there is war going on within ourselves. And that's the reason why there is a war in ourselves. We keep on struggling is because we are waging war with God. And so James says, this is my advice sa inyo. Sabi niya sa verse 7.
Submit yourselves to God. Okay? Acknowledge God. Now, without Jesus, you can do nothing. We're talking about Christians here. Jesus was talking about bearing Christian fruit. A lot of people are using this. Without Christ, I am nothing. Yeah, without Christ, Pero makita mo naman, without Christ, marami rin silang nagagawa. Tama, mali. Marami rin silang nagagawa. But yun ba ang criteria ni Christ? Christ wants us to bear fruits. The fruits that God wants us to bear. Righteousness. Without Christ, righteousness is not in me. I'm going to rephrase that. So how are you going to have righteousness? You always submit to Christ. You always submit yourselves to God. Submit. Let me decrease and let Christ increase. In everything that we do, let yourselves decrease and let Christ increase in you. Number 2, resist the devil. Ba, hindi po totoo yung sinasabing tukso, layuan mo ako. Hindi naman lalayo yung tukso. Lalapit lalo yun. So anong gagawin? Ikaw ang lalayo sa tukso. Remember yung pinag-usapan po natin sa James chapter 1? Diba? Limit the opportunity. Change your desire and limit the opportunity para hindi tayo ma-fall sa temptation. So, resist the devil. When you say resist the devil, you can limit the opportunity wherein you can sin. How can you limit? Be with Christians. Huwag kang lalayo. Huwag kang maging mag-isa. Kung mahina ka, diba, you'll never walk alone. Dapat ganun. Dapat may kasama ka. Okay? That is how you're going to resist the devil. Kung dalawa kami ni Brother Ray, hindi makapasok yung demonyo dyan. Pero kung mag-isa ka lang, mga kabsat, papasukin ka niya. 100%. Okay? Draw near to God. How can you draw near to God? Verse 8. Tanong ko sa inyo. Paano tayo makakalapit sa Diyos? By prayer? Makakalapit ka ba sa Diyos by prayer? Brother LP, how can you draw near to God? Huh? By reading the Word of God. That is what He expects us to do. That is your towards God. Sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. And we know that Jesus is Logos. And if you're not reading your Bible, you are not drawing near to God. That is how you're going to defeat the devil. Pag babasa ka na ng Bible, kinakabahan na yan. Pag ginagawa mo yung sinasabi ng Bible, umiiyak na yan, mga kabsat. At pag nagtatagumpay ka na sa kanya, umaalis na yan. You see? Even in James chapter 2, kung sa 1 John chapter 2, makikita mo doon, that young man, di ba, tinatalo na niya yung diablo. Let's read that. 1 John chapter 2, verse, this is the maturity ng isang Kristiyano. 1 John chapter 2, verse 13, I write to you, fathers, because you have known Him who is from the beginning. Ito, I write to you, young men, because you have overcome the wicked one. We should overcome the wicked one. And the only thing I know to overcome here is you need God. So you need to draw near to Him through His Son, Jesus Christ. Huwag niyo pong pabayaan ang Bible ninyo. If there be a chance to have a Bible study every now and then sa bahay ninyo, sa family niyo, please do so. Wala pong masama dyan. Okay? And then lastly, humble yourselves to God. Don't you know that God hates those who are proud? Diba? We need to continuously humble before God. Yung ang nagmayabang sa langit, anong ginawa? Sinipa eh. Diba? At nalaglag sa lupa. So, that is the result of your drawing near to God. You learn how to humble yourselves. Mahirap po maging humble. Lalo na if you have a talent, lalo na kung maganda ka, lalo na kung gwapo ka, lalo na kung mayaman ka, lalo na kung may authority ka. All these things are worldly passions, mga kabsat. So you have to surrender all them and just be humble, mga kapatid. Okay? So that's the advice of James. We need to submit ourselves to God, resist the devil, draw near to God, and humble yourselves towards God. James chapter 4 verse 1 to 10. Next meeting, we're going to discuss itong James chapter 1
chapter 4, verse 11. 11 na po tayo. Malapit na po tayong matapos sa book of James. Okay? 11 down to 17. Yan po yung ating pag-aaral next time. Are there any questions, mga kabsat? Remember, there are 3 types of war. War with each other, war within ourselves, and war with God. And God wants us to overcome all this war by submitting ourselves to Him, resisting the devil, drawing near to God, and being humble in the sight of God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ka. Thank you, Brother Ed. Love one another. Wala, I am resolved. Natawag natin ito sa response doon po sa mensahe ng Diyos sa ating lahat. Kantayin natin. I am resolved no longer to linger, charmed by the word's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have I learned my sight. I will hasten to Him, hasten so glad and pray. Jesus, greatest highest, I will come to Thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He has the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and pray. Jesus, greatest highest, I will come to Thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Heed what He saith, do what He willeth, He is the living way. I will hasten to Him, hasten so glad and pray. Jesus, greatest highest, I will come to Thee. I am resolved to enter the kingdom, leaving the paths of sin. Friends may oppose me, beset me, still will I enter in. I will hasten to Him, hasten so glad and pray. Jesus, greatest highest, I will come to Thee. Tayo na po dadako sa pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoon. At tatawagin natin si Brother Richard. Si Brother Richard. At si Brother Mike. Wala si Brother Richard. Okay. Siguro tawagin natin yung ibang mga kapatid natin. Si Brother Bean, si Brother Dan, no, na silang at saka si Brother Louie na silang manguna sa gawain para sa Panginoon. Antahin natin ang I live for Him. Meron ba dyan, kapatid? I live for Him. Meron? Ayan, I live for Him, 215.
Kantayin natin mga kapatid. I live for Him. Kaya napakahalaga po itong gawain na ito. Ito po ay pag-alaala natin sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo na siyang nagpatibay sa bagong tipan. Kantayin natin, My life, my love, I'll give to Thee, the Lamb of God, who died for me. Oh, may I ever faithful be, my Savior and my God. I live for Him who died for me. How happy then my life shall be. I live for Him who died for me, my Savior and my God. I now believe Thou dost receive, for Thou hast died that I might live, and now henceforth I trust in Thee, my Savior and my God. Tayo na po itatako sa pag-alaala natin sa pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ginagawa po natin to sa unang araw ng isang linggo. At akin pong babasahin sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 29 upang lalo natin maunawaan kung bakit natin to ginagawa. Kung meron po kayong Biblia, samahan niyo po ako sa aking pagbabasa. Ito po ang pagkakasabi niya, 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 29. For I received from the Lord what I also passed unto you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, He took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. Brother Vin. Dasal po tayo. Ama naming banal, kami po'y lubos na nagpapasalamat, Ama, sa bagong buhay na inyong pinagkaloob sa amin. At salamat din po, Ama, sa patuloy na paggabay at pag-iingat po sa amin. At nagpapasalamat po kami, Ama, na kami po inyong tinipon ngayon. Ngayon po, Ama, inaalala po namin ang kamatayan ng aming Panginoong Hesus. At nandito po ngayon, Ama, ang tinapay na nagpapaalala sa kanyang katawan na napako sa krus para po kami mapatawad sa aming mga kasalanang nagawa. Inihiling namin naman na bendisyonan niyo po ito. At inihiling din namin naman na patuloy niyo po kaming patawarin sa aming kasalanang nagagawa. Ito po aming samot minadalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Dalangin po tayo para sa katas ng ubas. Amang Diyos namin na nasa langit, marami pong salamat sa iyong dakilang pagmamahal, sa iyong binigay na iyong anak upang tubusin po kami, Ama. Ama, narito po ang siyang katas ng ubas na nagpapaalala sa dugo ng aming Panginoong Jesucristo na siyang patuloy na lumilinis sa aming mga pagkakasala at siyang nagpapalakas sa aming pananampalataya bilang Kristiyano. Ama, dalangin po namin ito na basbasan mo. Idinadalangin po namin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Tapos na po tayo sa Lord's Supper. Tayo naman po ay dadako sa pagbibigayan. Ginagawa rin po natin to sa unang araw ng isang linggo. Akin pong babasahin sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8 upang maunawaan po natin kung bakit natin to ginagawa. Ito po ang kanyang pagkakasabi. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all time, having all that you need, He will be abound in every good work. Po tayo para sa giving. Diyos naming Ama na nasa langit, narito naman po, Ama, ang oras namin na pagbibigayan sa iyong iglesia, Ama. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa iyong dakilang anak na kami po ay nagtipon-tipon bilang magkakapatid na Kristiyano, Ama. Ama, ang mga malilikom po nawa na pera ngayon, Ama, ay magamit ito sa pagpapalaganapan ng iyong mga salita at paglago ng iyong iglesia, Ama. At sa mga hindi pa nakakaparinig ng iyong mga salita, Ama, basbasan niyo po ang lahat ng magbibigay, Ama. Ganun din po ang aming mga pinagkukunan, Ama, sa buong linggo, Ama. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.
At ang magbibigay po niyan ay walang iba kundi si Brother Arnold Mendoza. Alam ko po, halo-halo tayo rito, kaya hinalo-halo ko na rin. James chapter 1, verse 27, dito po magmumula ang mensahe ng ating Panginoon na ating pag-aaralan sa umaga nito mga kapsat. Spiritual blessing of pure and undefiled religion. Ito po yung pamagat ng ating mensahe ng ating Panginoon. Brothers and sisters, spiritual blessing and pure undefiled religion, sa bawat isa po sa atin ay natamo po ba natin ito sa ating buhay, ang spiritual blessing po na ito? Sino po ba ang nakatanggap ng spiritual blessing sa bawat isa po sa atin? Dahil nandito po tayo sa pure and undefiled religion, alam kong sa bawat isa sa atin ay nakatanggap nito. Amen po ba? May natanggap po ba tayo? Una sa lahat, yung ating hininga mga kapsat, di po ba spiritual blessing na yan? Bakit? Hindi po natin nakikita ito eh. So ang pinag-uusapan po natin po rito mga brother and sister is spiritual blessing. Hindi po ito material blessing mga kapsat. Take note mga kapsat. Nandito po tayo upang pag-aralan ang mga spiritual blessing na ating natatanggap sa ating buhay. Pangalawa mga kapsat, pag tayo ay nagkaroon ng problema, sakit, di po ba ito po yung blessing mga kapsat pag may sakit tayo? Kasi dito po natin napapatatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sasabihin natin sa ating Panginoon, Lord, salamat po kasi nakakalbo na ako. Dahil dito Panginoon, naaalala kita lagi. Pananampalataya. Kaya sabi ni Elder James, nararanasan dahil dyan napapatatag ang inyong pananampalataya mga kabsat. Pero sa ngayon kabsat, mga kapatid, pag sinabi nating spiritual blessing, ano po ang laging nakatatak sa isipan ng tao? Di po ba makapisikal, makamaterial? Sasabihin ng iba, thank you Lord kasi nagkaroon ako ng maraming pira. Thank you Lord kasi binigyan mo ako ng magandang sasakyan, bahay. Di po ba mga material yan? Pero sa likod ng lahat, pag nagkaroon siya ng pagsubok sa buhay, sasabihin niya, Lord, bakit ako pa? Marami naman dyan. So yun po yung mga taong wala pa sa pure and undefiled faith o religion mga kapsat. Kaya nga mga kapatid, sa mga ginagawa natin na yan nung una mga kapsat, we are not yet, nung wala pa tayo sa pure and undefiled religion, tayo po ay kaaway ng Diyos. Kaya nga sabi ni Brother Ed kanina, tayo ay enemies of God. Bakit po naging kaaway tayo ng ating Panginoon? Because we are conforming the pattern of this world. Mga kabsat, sinusunod natin yung layaw natin, kung ano yung nandito sa mundo, yun ang mga ginagawa natin. Na alam naman po natin, ang mga ginagawa natin na ito ay hindi kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Kaya mababasa po natin yan sa James chapter 4 verse 15, mga kabsat. We love the pattern of this world, that's why we are enemies of God, mga kabsat. Kaya pag ginagawa pala natin yung mga bagay na nandito sa mundong ito, nagiging kaaway natin ng Diyos, mga kabsat. Sino po bang gustong makipag-away sa Diyos? Sasamahan ko po kayo. So, ganun po. Pag sumusunod po tayo sa mga gawain ito, mga kabsat, ito, nagiging kaaway natin ng Diyos. Mga kabsat, wala po tayo sa pure and undefiled. Wala po tayo sa purong-purong dalisay na pananampalataya o sa relihiyon, mga kabsat. Take note, nandito po tayo upang hindi tayo
magkatipon lamang dito para makita natin ang bawat isa, kundi andito po ang mensahe ng Diyos na baon natin bago tayo lumisan sa lugar na ito mamaya, mga kabsat. At ano ang gustong iparating ng Diyos sa mensaheng ito, lalo na sa atin na nandito sa pure and undefiled religion, mga kabsat? At ano-ano ang natin sa pure and undefiled religion, mga kabsat? Ako po ay may 3 punto na ibibigay sa inyo, ihahatid sa inyo, mga kabsat, natamo natin sa spiritual blessing of pure and undefiled religion, mga kabsat. Unang punto po natin, freedom. So, mga kabsat, pag freedom ang pinag-uusapan natin, aba naman, alam po natin yan. Tayong lahat ay may freedom o kalayaan, mga kabsat. Pero ang tanong, ang kalayaan po ba natin na ito, na natamo natin sa spiritual blessing, ay kalayaan po ba natin ito sa pangsariling kapakanan? Ibinigay ba sa atin ng Panginoon ang kalayaan na ito upang gawin natin ang gusto nating gawin sa mundong ito? Nung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, binigyan tayo ng kalayaan para gawin natin ang kanyang kalooban. So ano po ba yung kalooban ng ating Panginoon, mga kabsat, na dapat nating gawin? Di ba yung bilanggo, mga kabsat, nung nakakulong, ito'y walang kalayaan, nakakulong eh. Mga kapatid, dahil sa kanyang kabutihang ipinapakita, ipinamamalas sa kataas-taasan ng bilangguang ito, binigyan siya ng kalayaan. Yun, parol. Kalayaan, mga kabsat, upang siya'y makalaya at magbagong buhay. So ganun po, nung nakalaya itong bilanggo na to, anong ginawa niya? Ginawa uli yung kalayaan niya sa makamundong gawain. At siya muli ay bumalik doon sa bilangguan. So ganun din po tayo, mga kabsat, na sumampalataya sa ating Panginoon, nakipag-isa, binigyan tayo ng kalayaan upang gawin natin at sundin natin yung kalooban ng Diyos para hindi na tayo bumalik muli sa makasalanang mundong ito, mga kabsat, kundi ang kalooban ng Diyos ang siya nawa naghahari sa puso at buhay ng bawat isa sa atin, mga kabsat. So sabi niya, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Ano pong ibig sabihin nito, mga kabsat? Na ang lahat ng nilikha at pinalaya ng Diyos upang hindi na mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. So ibig sabihin, may mga anak na ng Diyos, mga kabsat. At ngayon, tayo naging anak naman ng Diyos, tayo ay makakabahagi sa maluwalhating kalayaan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, mga kabsat. Di po ba napakasarap gumawa ng kalayaang nagmumula sa ating Panginoon? So take note, mga kabsat, ang kalayaang ito, dalawa natin ito, mga kabsat, sa ating bilang mga Kristiyano, mga kabsat. At hindi lang mamaya kalayaan nating nakaupo dito, nakikinig, etc. Ganun lang po. Pero paglabas natin yung kalayaan na ito, ay baka bumalik po tayo sa kalayaan nating makamundo muli. So wag po natin gagawin yon dahil napakinggan po natin ang unang ipinagkaloob ng ating Panginoon sa spiritual blessing, mga kabsat. Now, that Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is liberty, mga kabsat. Ano pong ibig sabihin nito, mga kabsat? Ang Panginoong nabanggit dito ay Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. Ang tanong, mga kabsat, nasa atin ba ang Espiritu? Kung nasa atin po ang Espiritu, ibig sabihin, may kalayaan tayo at nasa atin ang Panginoon. Kasi po yung kalayaang ito, mga kabsat, yung Espiritong tinanggap natin, siya po yung nagbibigay sa atin ng kalayaan na gumawa ng lahat ng kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi niya sa Matthew 28, verse 19 to 20, humayo kayo at ipangaral nyo sa buong mundo ang magandang balita. So, nabigyan po tayo ng kalayaan na magpahayag ng mga salita ng Diyos. Dahil nung hindi pa tayo nakipag-isa sa ating Panginoon, hindi pa natin tinanggap ang Panginoon, may kalayaan po ba tayo? May karapatan po ba tayong maghayag ng salita ng Diyos?
So wala po mga kabsat. Kaya sabi niya, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage, mga kabsat. Malaya tayo ni Kristo, mga kabsat. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli sa mga kasalanan na ating tinalikuran, mga kabsat. Patuloy po tayo sa paggawa ng mabubuti dahil ang kalayaan ng ating Panginoon ay nasa bawat isa po sa atin. At ganun din sa mga wala pang kalayaan na nagmumula sa ating Panginoon, mga kabsat. Malayang-malaya kayo, kakabsat, na tumanggap sa ating Panginoon. Tayo pa dadako sa pangalawang punto, mga kabsat. Una, freedom, mga kabsat. Pangalawa, tayo po ay dadako sa adoption. Pangalawang punto, mga kabsat. Ano po bang ibig sabihin ng adoption, mga kabsat? Nung una pa lang, mga kabsat, tayo ay anak sa labas. Alam niyo po ba yung anak sa labas? Sino pong may anak sa labas? Anak po tayo sa labas. Pero bagamat tinanggap natin ang Panginoon, inadapt po niya tayo. Inadapt niya po tayo. Bakit? Kasi Gentile po tayo. Dahil sa dugo ni Kristo, through the blood of Christ, or His gospel that we obey. Kaya tayo ay naging anak ng Diyos. O inadapt tayo ng Diyos. Mga kabsat. For have not received the spirit of bondage again to fear, but have received the spirit of adoption. Kaya tayo, mga kabsat, ay tumatawag ng Abba Father. Kaya nanalangin tayo, Ama. Di po ba? Tumatawag tayo, Ama. Hindi yung katulad nung iba na hindi pa tumanggap sa ating Panginoon at hindi pa inadapt ng Panginoon. Pag nananalangin sila, Papa Jesus. Di po ba, mga kabsat? Kaya ito po yung sabi ng Panginoon, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. So, anak na po pala tayo ng Panginoon, mga kabsat. Kaya panatilihin po natin. Dahil inadapt po tayo ng Panginoon. Panatilihin po natin maging karapat-dapat po tayo sa harapan ng ating Panginoon para hindi tayo itakwil barang araw, mga kabsat. Sabi pa dito, mga kabsat, to redeem that were under the law, that we might receive the adoption of God. Mga kabsat, pinalaya na tayo ng Panginoon. Sabi niya, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Dahil kay Kristo, mga kabsat, sa gayon, tayo'y may tuturing ng mga anak ng Diyos. Mga kabsat, pinalaya na tayo, mga kabsat, sa kautusan. Nasa bagong tipan na po tayo, mga kabsat. Dahil tayo maituturing ng anak ng Diyos. Galatians chapter 4 verse 5 and Romans chapter 9 verse 4. At sabi niya, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the goodness pleasure of His will. Mga kabsat, pinili tayo upang maging anak sa pamamagitan ni Jesus Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Ano po ba yung layunin ng ating Panginoon? Upang makapiling po niya tayo sa langit, mga kabsat. Kaya panatilihin po natin kung anuman po yung pinagkalob sa atin ng Panginoon at dapat nating gawin, mga kabsat. Dahil sa undefiled religion of faith, mga kabsat, gusto ng Panginoon yung buong-buo po tayo. Ayaw niya ng 23 carats. Gusto niya 24 carats, mga kabsat. At dalisay na dalisay, mga kabsat. Puting-puti. Ayaw niya ng may mansa, mga kabsat. So, ganun po dapat tayo sa harapan ng Panginoon. Yan po yung pangalawang punto po natin. At tayo po ay dadako sa pangatlong punto, mga kabsat. So, naging anak ng ating Panginoon. Dahil anak nga tayo ng Panginoon, siyempre, may mana tayo dyan. Ano yung mana po natin na ipinagkalob ng ating Panginoon? Kaligtasan, mga kabsat, salvation. So, gusto nyo po bang maligtas? Iyan. Amen. Kaya nandito po tayo, mga kabsat, kasi ang ating minimiti, mga kabsat, ay ang salvation.
buhay na walang hanggan, mga kabsat. God, live in me. How I told you, I go to prepare a place for you. Oo, sabi niya, wherefore sabi niya, I go to prepare the place for you. In my Father's house, marami daw mga kabsat. So, sinigurado po ba ng bawat isa sa atin na tayo ay magkakaroon ng silid din doon sa pinangako ng ating Panginoon, ay pinaghanda niya, mga kabsat? Kaya kung upang makasiguro po tayo na magkaroon po tayo ng silid na pinaghanda ng ating Panginoon, kaya sabi niya, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. Sabi po niya doon sa John chapter 4 verse 1 and 2, mga kabsat. Isulat niyo po yan. Chapter 14 verse 1 and 2. Yan po yung pinagkalob sa atin ng ating Panginoon na kaligtasan, mga kabsat. At sabi pa sa pangalawa, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence, only but now much more in my absence, work out your vision, mga kabsat, sabi ni Apostol Pablo. Upang makamit po natin ang kaligtasan na ito, pagtrabahuan po natin ang ating kaligtasan. Abay, kung papitik-pitik lang po yung paggawa po natin ng ating kaligtasan, abay hindi po natin makakamtan ang ipinaghanda ng ating Panginoon na ating matitirhan, mga kabsat. Kaya habang nabubuhay tayo, patuloy po tayong gumawa kung ano man po yung kalooban ng ating Panginoon, mga kabsat. At sa pangatlo, mga kabsat, sabi pa niya dito, and cried with a loud voice, saying salvation to our God, sat upon the throne and unto the Lamb. Ito po yung mga nagtagumpay, mga kabsat, sa lahat ng bansa. Nagtagumpay sila na isinisigaw nila na ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero ng Diyos, mga kabsat. Revelation chapter 7 verse 10 and Revelation chapter 9 1, mga kabsat. So, ito po yung tatlong punto na nakamit po natin, pure and undefiled religion. Una, mga kabsat, freedom. Pangalawa, adoption. Pangatlo, salvation. At tayo po dadako sa conclusion, mga kakabsat. Spiritual blessing natin sa pure and undefiled religion. Yung andito na tayo sa undefiled religion. Mga kabsat, napakinggan po natin yung mensahe dito. Ano yung gagawin natin? Higit sa lahat sa yung mga hindi pa tumanggap sa ating Panginoon, mga kabsat. Ano pa ang ginagawa natin? Sabi po niya, pinagpala ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng puno ng kahoy na nagbibigay buhay, mga kabsat. So, sumunod po tayo sa ating Panginoon, mga kabsat, at panatilihin nating gumawa ng mabubuti ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil sabi niya rito, pinagpala ang naglilinis ng kanilang kasuotan. Ibig sabihin po, kailangan malinis na malinis po tayong haharap sa ating Panginoon, mga kabsat. Now, I appeal to you, brother and sister, nating sa inyo, nagawin po ninyo ito, mga kabsat. Kailangan po natin laging mananampalataya. We need to be always, mga kabsat. Dahil dito, mga kabsat, napapanatili natin ang pananampalataya natin sa Diyos ay purong-puro. We need to be always, mga kabsat. Kailangan namumunga po tayo sa ating pananampalataya. And also the third, we need to be always, mga kabsat, pang purong-puro tayo at dalisay sa relihiyong ito, mga kabsat, upang sa pagdating ng ating Panginoon, so that when Christ come again in His second coming, we are confident to face judgment because we are here in pure, in undefiled religion, mga kabsat.
sa kanyang ginawa, mga kabsat. Kaya handa po tayo pagdating ng ating Panginoon dahil ang sabi ng ating Panginoon at matanggap natin ang crown of life na ito, I'm the way, I'm the truth, I'm the life. Good brothers and sisters. I know the Lord will find a way for me. I know the Lord will find a way for me. If I walk in heaven's light, shun the wrong and do the right, I know the Lord will find a way for me. The Lord has said, go preach the word to all the world. The Lord has said, go preach the word to all the world. If I walk in heaven's light, shun the wrong and do the right, I know the Lord will find a way for me. Won't it be grand to hear him say, well done. It be grand to hear him say, well done. If I walk in heaven's light, shun the wrong and do the right, won't it be grand to hear him say, well done. One more song, Prepare to Meet Thy God. Pagkatapos po ng awit na ito, ay tawagin natin si Brother Fred Kangoy. Siya pong lead sa ating closing prayer. As we sing this song, may I request to please stand up, mga kapatid. Prepare to meet thy God. Naka-prepare na po ba tayong i-meet ating Panginoon? Nulaan po last year. Ano kayang hula ngayong year? Prepare to meet thy God. Wala, ano na lang. Jesus is coming soon. Okay, kantahin natin ito mga kapatid. Jesus is coming soon. Kantahin natin. Troublesome times are here, feelings been hard with fear. Freedom will all hold there, now with a stake. Humbling your heart to God, saved from the chastening rod. Seek the way pilgrims trod, gracious awake. Jesus is coming. Jesus is coming soon, morning or night or noon. When we will meet their dome, trumpets will sound. All of the dead shall rise, righteous meet in the skies, knowing where no one dies, heavenward bound. Love
Above so many cold, losing their home of gold. This in God's word is told, evils abound. When these signs come to pass, nearing the end at last, it will come near if fast, trumpets will sound. Jesus is coming. Jesus is coming soon, morning or night or noon. Many will meet their doom, trumpets will sound. All of the dead shall rise, righteous meet in the skies, going where no one dies, heavenward bound. Troubles will soon be o'er, happy forevermore. Then we shall on that shore, free from all care. Rising up in the sky, telling this word goodbye. Homeward we then will fly, glory to share. Jesus is coming soon, morning or night or noon. He will meet their doom, trumpets will sound. All of the dead shall rise, righteous meet in the skies, going where no one dies, heavenward bound. Brother Fred? Sa iyo po ang patuloy na sumabay sa amin sa aming pong temporary pag-iwalay. At maraming salamat Ama muli at ito po ang aming isang dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Brother Fred. Ayan, dito. Ayan, so Happy Lord's Day sa ating lahat. Wala munang aalis dahil meron po tayong mahalagang announcement. Ano po? Mabilisan lamang po ito. Next Sunday po ay potluck natin. Fellowship natin yon. Walang a-absent. At bring your baon. Pagsalu-saluhan po natin kung ano pong meron. Ano po? Lunch fellowship po, February 7. At wala po ako niyan. Nasa Laguna po ako. But kasama-sama lahat, mga nandito naman. Ano? And tayo magpasalamat sa Diyos dahil natapos po yung ayan. So, nakikinig po ba tayo mga kapatid? Pwede bang tahimik muna tayo? Ayan, makinig muna tayo sa announcement. Ano? And ang ating pong Ladies Fellowship kahapon, sa bahay naman nila ni si Sir Melly, palakpakan po natin. If you want na mag-sponsor po sa ating Ladies Fellowship, gusto nyong dalhin sa bahay niyo, sabihin nyo lamang po sa amin at sasabihin ko rin po kay Brother Aris. Ano po? At yung Bible study din po natin, house to house, next week po pupunta kami sa bahay ni Kagawad. Tayo ka nga, Barangay Kagawad LP. Ayan. Siya po ay taga Bingaw at Ketma. Pagitan ng Bingaw at Ketma. Ayan, sa Ketma pala, hindi Ketma. Ketma. Ayan. At paano?
Kitma. Ayan. And kasama din natin ang San Jose family. Ano? At saka, may bisita ba tayo? Wala na. At may mahalagang sasabihin si Brother Ed again sa ating pong good news at bad news. Meron tayong nabaptize nung Sabado, si Brother Carl. Ito ay kapatid ni Kent, ano? Pero wala siya ngayon, ano? Ayan, sayang. Baka nasa Manila, oh. So pagpasalamat natin yan sa ating Panginoon. First yung ano natin, nais natin batiin uli na happy 50th wedding anniversary si Sister Amparo at saka si Brother Rogelio Callejo. Ayan, oh, kumakaway sila, oh. Richard, di ka nga dito. Pakita ka sa papat mama mo. Ito po ay napakasipag sa church ngayon to, si Brother Richard. Nakasama namin sa mga mission namin. Hanggang Bicol. Ayan. Hanggang langit, di ba? Hanggang langit. Oh, ayan si Brother Richard. At mamaya may special devotional tayo para sa kanila. Mga kapsat, speaker natin for next week will be Brother Aris sa Bible study. At ang Bible message, walang iba kundi si El Maestro, si Josias Aquino. And then sa February 14, ang yung lingkod, ang Bible study, ang speaker naman si Brother Gerard. Ayan, palakpakan nyo. Estudyante po natin yan sa ano, homiletics. Pwede, sasalang na siya ngayon dito, ano. At si Brother Ray Batados naman sa 21, saka si Brother Aris naman ang Bible message. Sa Restoration Bible College po, ongoing ang ating klase. I'd like to tell you mga kabsat, no, may mga men na nag-aaral po sa amin. Okay? At may mga part-time na nagtatrabaho pero umaten 2 subjects, 1 subject. I'd like to encourage you mga kabsat, you only need about 30 units para kayo ay makagraduate ng associate in theology. Pag binilang nyo, 10 subject lang po yun kasi 3 units per subject. So sila, nakaka-4 na sila, 5. So 5 subject na lang, mamarcha na po sila na nakaitim na toga.